Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3901. Huminga ng malalim si Tayos. May mali sa buong bagay na ito. Kung ganun, mas kailangan nating maging maingat. Kahit na baka mauwi pa ito sa pagiging komedya, mas mabuti na yun kaysa isakripisyo ang kasinungalingan mo ng walang dahilan. Habang tumatagal sila sa whirling world, mas naging maingat ang lahat. Kung tutuusin, ang mga walang ingat na mandirigma ay nauwi na sa mga bangkay. Kahit na nakagawa na sila ng ilang mga panimulang obserbasyon at walang nakitang nakakagulat maliban sa kakaibang ekspresyon ni Lorraine, kailangan pa rin nila itong bigyang pansin. Nakakunot ang noo, sinabi ni Kaden, "I'll go test him out." Tumango si Tayos bilang pagsang-ayon. Humakbang si Kaden at malamig na tumingin kay Jack. "Brat, nagsalita ka na parang ikaw ang pinakamalakas na lalaki sa umiikot na mundo ngayon lang. Kung wala lang akong kilala, akala ko kasama ka sa pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Ano ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita sa amin ng ganyan?" Nakataas ang isang kilay ni Jack habang walang magawa. Akala niya ay mawawalan na ng pasensya ang apat pa at aatake sila pagkatapos ng sinabi, at hindi na niya kailangang mag-aksaya ng maraming oras. Gayunpaman, ang taong iyon ay kailangang lumabas at sabihin ang lahat ng kalokohang iyon. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, kung sinimulan niya ang pag-atake, ang iba pang apat ay agad na makaramdam ng panganib at maaaring tumalikod upang makatakas. Ayaw palampasin ni Jack ang anumang pagkakataong magkaroon ng karanasan. Kahit na tiyak na hindi ganoon kalakas ang apat na iyon, ang pagkakaroon ng mas maraming karanasan ay magiging mabuti para sa kanyang mga laban sa hinaharap. Dahil doon napakunot ang noo ni Jack at tiniis ang lahat ng Saturday. "Malalaman mo kung gaano ako kalakas pagkatapos akong labanan," sabi ni Jack sa mahinahong tono. Wala silang maramdamang anumang emosyon mula sa kanya. Gayunpaman, kung gaano siya kumilos ng ganoon, hindi gaanong kumpiyansa ang iba. Kung may emosyon man ang tono ni Jack, iisipin nilang nag-iinarte lang si Jack. Gayunpaman, ang kanyang kalmadong tono ay nagpalabas na para bang nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi ba iyon masyadong walang katotohanan? Ang isang normal at mapagpanggap na mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo ay isang taong nakatayo sa tuktok. Huminga ng malalim si Kaden, saka kumuyam ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Lalong mayabang ang pagsasalita mo. Sinabi ko lang na ikaw ay isang mandirigma na tumayo sa rurok, ngunit upang isipin na talagang mag-pose ka tulad ng isa. Hindi ka ba nag-aalala na ang iyong mga salita ay magdadala sa iyo ng gulo?" Nagtaas ng kilay si Jack. Napansin niyang medyo nag-aalala si Kaden habang sinasabi iyon. Parang nag-aalala si Kaden na baka may mangyari. Napangiti si Jack, "Nagsasayang ka ba ng oras sa pakikipag-usap dahil natatakot ka?" Ang mga salitang iyon ay tumama sa nerbiyos ni Kaden. He practically jumped up like an angered cat, glaring at Jack as he said, "Brat, do you have a death wish? How dare you say I'm afraid? Open your eyes. Apat kami, at malakas kami. Dalawa lang ang kakampi mo. Kung matatalo kaming apat sa'yo, baka mamatay na lang kami." Bagamat nagsalita si Kaden sa sobrang galit at apurahang tono, nakita ni Jack na medyo nakakatuwa ito. Pakiramdam niya ay nasasabi lang ni Kaden ang lahat ng iyon dahil sa guilt. Ito ay dahil ang mga salita ni Jack ay tumama kay Kaden kung saan ito masakit na nag-trigger sa kanya upang mag-react ng ganoon. Gayunpaman, hindi sinabi ni Jack ang lahat ng iyon para lang guluhin si Kaden. Gusto lang ni Jack na ihinto ang pag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang pag-uusap. Kabanata 3902. Si Lorraine ay isang straight-laced na lalaki. Hindi niya masabi na may sinusubukang itago si Kaden at naramdaman niya na ang kabilang partido ay nagpapakatotoo. Natuwa lang siya sa palitan nila. Sa sandaling iyon, iniabot na niya ang entablado kay Jack. Tahimik siyang nakatayo sa gilid, ngunit mas naging interesante ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nakaawang ang labi niya habang pilit itong binababa. May saya sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Sinisikap ni Lorraine na panatilihing kontrolado ang kanyang mga ekspresyon, ngunit nabigo siya dito. Habang ginagawa nila ang ganoong paraan, mas nakaramdam si Tayos at ang iba pa na hindi sigurado. Si Kaden ay halos pareho. Hindi na nakapagpigil pa si Kaden at sinabing, "Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Gayunpaman, tapat ako sa iyo. Ang mga sinabi mo kanina ay lubos na nasaktan sa akin. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng madaling kamatayan. Sisiguraduhin kong dahan-dahan kang pahirapan at kukunin ang dugo ng puso mo para sa pera. Hindi mahalaga kung ang dalawang iyon ay talagang may plano o kung sila ay naglalagay lamang ng isang aksyon. Malalaman niya kapag umatake siya.
Matapos gawin ang desisyong iyon, nagsimulang umikot ang mga kamay ni Kaden para bumuo ng mga seal. Nagkaroon ng dumadagandong na dagandong sa hangin habang nagsimulang mabuo ang hindi mabilang na mga seal. 4 na bola ng kidlat na kasing laki ng kalahating tao ang nagsimulang lumabas mula sa mga selyo. Ang mga bola ng kidlat ay nagpapalabas ng hindi mabilang na mga thread ng kuryente habang sila ay kumaluskos, novel drama. Nikotikip si Kaden habang nakatitig kay Jack. Ang may lightning destruction ay isang lower ultimate god rank technique. Ito ay higit pa sa sapat para harapin kayong mga langgam mula sa isang 3rd grade na mundo. Nang marinig iyon ni Jack, napataas ang kilay niya habang nakatingin kay Lorraine. Ang pamamaraan ni Lorraine ay isang mas mababang ultimate god rank technique din. Bahagya pa lang natutunan ni Lorraine ang technique, at halos pareho lang ang nasa harapan. Ang dalawa sa kanila ay maaari lamang isaalang-alang sa pagitan ng average at above average sa mga tuntunin ng lakas. Si Jack ay nagsimulang bumuo ng mga kulay abong selyo, at 60 soul sword ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa isang iglap lang, ang 60 soul sword na iyon ay nagsanib sa isang napakalaking espada. Galit na sigaw ni Kaden habang pasulong. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog na parang 1,000 kidlat ang sabay na bumababa. Isang flash ng lilang kidlat ang bumaril sa ulo ni Jack. Nasa tabi ni Jack si Lorraine. Nararamdaman niya ang kapangyarihang nagmumula sa kidlat na iyon. Kung siya ang target, kailangan niya itong harapin ng buong lakas para harangin ito. Kahit na lumipas ang 1 buwan, halos pareho silang umaban sa parehong bilis. Siya ay halos hindi bumuti, at si Kaden ay pareho. Sa pag-iisip na iyon, biglang nanandya si Lorraine na kitang-kita niya ang pagkakaiba niya at ng malakas matapos niyang masaksihan ang kanilang lakas para sa kanyang sarili. Nagdulot ito ng higit na pananibik sa kapangyarihan. Nagmamadali siyang pagbutihin ang sarili. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, ipagpapalit niya ang lahat ng mga espiritong kristal na mayroon siya para sa mga mapagkukunan upang mapabuti ang kanyang sarili. Habang iniisip niya iyon, nakipagsagupaan ang soul sword sa lilang kidlat. Ang malapad na lilang kidlat ay mukhang medyo malakas, ngunit ito ay nahati sa dalawa sa sandaling ito ay nakipagsagupaan sa soul sword. Ang lilang kidlat na iyon ay hindi makalaban sa soul sword. Matapos mahati sa dalawa ang kidlat, hindi man lang humina ang soul sword. Tumagos ito sa pamamagitan ng kidlat na nagdulot ng hindi mabilang na mga hibla ng kidlat na nagsanga habang ito ay nahati. Kabanata 3903. Ang kulay abong enerhiya ay ganap na nilamon ang dumadagandong na kidlat. Hindi ito tumagal kahit 1 segundo bago ito tuluyang natupok, naging purong enerhiya at nagkalat sa hangin. Para sa mga mandirigma doon, medyo makapangyarihan na ang isang mas mababang ultimate god rank technique. Gayunpaman, para sa isang tulad ni Jack, ito ay marupok tulad ng isang bula. Higit pa rito, hindi pa nakakabisado ni Kaden ang kanyang pamamaraan. Siya ay nasa isang paunang antas ng karunungan. Kakain si Jack ng medyas kung ang isang pamamaraan sa antas na iyon ay makatiis sa destroying the void. Nanood silang 4 habang ang lightning destruction ay nahati sa pamamagitan ng diskarte ng kalaban, hindi ito nagawang pabagalin man lang. Tumigil sa paghinga si Kaden ng mga sandaling iyon. Natigilan siya sa kinatatayuan habang nanlamig ang buo niyang katawan. Nagsimula lang siyang mag-react nang nasa harapan na niya ang soul sword, ngunit huli na ang lahat. Napaatras pa lamang siya nang tumagos ang soul sword sa kanyang dibdib. Ang sakit ay ganap na nagpakalat ng lahat ng makatwirang pag-iisip. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong sakit sa kanyang buhay. Ito ay higit na masakit kaysa sa anumang maaaring makaapekto sa laman. Parang nilalamon ng hindi mabilang na langgam ang kanyang kaluluwa. Napasigaw si Kaden sa paghihirap habang nakalugmok sa lupa. Dahil sa sobrang sakit ay hindi na niya nakontrol ang katawan. Para siyang uod na namimilipit sa lupa, patuloy na gumugulong. Ang nakikita lang niyang namimilipit ay naging sanhi ng panginginig ng iba. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong lugar. Tanging sigaw ng paghihirap ni Kaden ang tanging maririnig. Si Tayos at ang iba ay nakatayo sa pwesto na nanlalaki ang mga mata, ni hindi na makapag-isip pa. Napaawang ang labi ni Lorraine. Laking pasasalamat niya na hindi niya sinunog ang mga tulay nila ni Jack noon. Kung hindi, siya. Sana ay magdusa ng parehong kapalaran. Naramdaman ni Tayos ang matinding lamig sa kanyang gulugod at kumalat sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay itinapon siya sa isang silid na puno ng yelo. Biglang nawala lahat ng hinala niya. No wonder kakaiba ang ugali ni Lorraine kanina. Ang daming daldal ni Kaden, ang estrangherong ekspresyon ni Lorraine. Parang tanga ang pinapanood ni Lorraine. Kung iisipin, malamang ganoon din ang ugali ni Tayos kung siya ang nasa posisyon ni Lorraine. Tawagin din niya ang ibang partido na tulala dahil sa pagiging mayabang. Ang payak, hindi mapagkunwari na lalaking iyon ay talagang kabilang sa pinakamataas na antas ng mga mandirigma at posibleng nasa pinakamataas na daan sa kanila.
Ang pag-iisip lang niyan ay napalunok si Tayos. Ang gulo talaga nila this time. Nagsimulang huminga si Tayos. Gusto niyang humingi ng awa ngunit mabilis niyang nilunok ang mga katagang iyon. Malinaw niyang naalala ang lahat ng sinabi at ginawa niya kanina. Hindi lang niya binyantaan ang taong iyon, kundi kinutsapan niya ang taong iyon dahil nagmula siya sa ikatlong baitang mundo. Higit sa lahat, sinabi ni Tayos na papatayin niya ang lalaki. Kung ang kanyang posisyon ay inilipat, walang paraan na pabayaan ni Tayos ang nagkasala. Napangiwi siya sa pag-iisip. Nilunok niya ang kanyang mga salita dahil alam niyang hindi siya patatawarin kahit gaano pa siya kahirap magmakaawa. Novel drama. Kaya, isa lang ang ginawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Tayos bago siya biglang sumigaw, takbo. Ang pagtakas lang ang kaya niyang gawin. Kung mag-aaway silang apat, baka magkaroon sila ng chance, pero pantay-pantay lang ang tugma. Kabanata 3904. Gayunpaman, ang isa sa apat ay hindi na nakalaban, at ang kalaban ay hindi nag-iisa. Nakatayo pa rin sa gilid si Lorraine. Walang paraan na maupo si Lorraine kung may sumiklab na away. Dahil dyan, halos zero ang tsansa nilang manalo. Mamamatay silang apat doon, kaya ang tanging magagawa nila ay tumakas. Habang malayo sila ay nakatakas, mas mabuti. Tumakbo silang tatlo sa magkahiwalay na direksyon, at dalawa lang ang kalaban. Hanggat sila ay sapat na mabilis, magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Tumalikod na siya para tumakbo nang isigan niya ang mga katagang iyon. Gayunpaman, narinig niyang bumulalas ang taong iyon, "Stop. We can negotiate." Ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng pag-freeze at paghina ni Tayos. Mabigat ang paghinga niya habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Kahit na pinaghihinalaan niya na ito ay isang pukana, hindi pa rin siya alintana. Iyon ay dahil parang may puwang pa para sa negosasyon. Nangangahulugan iyon na may mas mataas na pagkakataon para mabuhay sila. Nagtakip ng ngipin si Tayos, saka tumingin kay Jack. Dati, ang paraan ng pagtingin niya kay Jack ay puno ng paghamak. Iyon ay isang problema sa lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Sa tuwing makakakita sila ng isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo, palagi silang kumikilos na parang sila ay nakatataas. Pakiramdam nila ay walang kalaban-laban sa kanila ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga tingin ni Tayos ay napuno lamang ng takot. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay hindi gaanong kasimple at hindi mapagkunwari. Kanina, tuluyan na niyang na-incapacity si Kaden sa isang galaw lang. Maaaring hindi kasing lakas ng Tayos si Kaden, ngunit hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Si Tayos ay hindi magiging mas mahusay kaysa kay Kaden kung siya ay lumaban. Sa isiping iyon, nanigas ang buong katawan niya habang lumalaki ang takot. Gayunpaman, gaano man siya kitikot, nang gigigil ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ang dapat pag-usapan. Tumaas ang isang kilay ni Jack, "I'll give all of you one chance. Kayong tatlo sabay-sabay na atakihin ako. Bibigyan kita ng isang pagkakataon upang mailabas ang lahat ng mayroon ka." Hindi makagambala si Lorraine. Panipi. Sa sandaling sinabi, ang grupo ni Tayos ay ganap na natigil. Sari-saring kaisipan ang pumasok sa kanilang isipan. Parang binibigyan sila ng pagkakataon, pero hindi sila tanga. Marami silang sinabing masama kanina. Karaniwan, ang isang mandirigma sa antas ng taong iyon ay tiyak na hindi sila patatawarin pagkatapos ng gayong mga provokasyon. Walang paraan na mabibigyan sila ng pagkakataon ng walang dahilan. Sumimangot si Tayos. Natatakot siya, ngunit huminga siya ng malalim at seryosong tumingin kay Jack. Mukhang binabasa niya ang nasa isip ni Jack. Gayunpaman, kahit anong titig niya ay wala siyang makita. Ito ay isang mapagpasyang sandali. Kung agad na tumakas ang tatlo, walang paraan upang sabihin kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Hindi naman kasi sila ganoon kalayo sa isa't isa. Agad namang pinagsisihan ni Tayos ang pagiging malapit sa kanila bago ito. Sa puntong iyon, kahit tumakbo sila, hindi sila magkakaroon ng maraming pagkakataon. Iyon ay dahil hindi nila alam kung si Jack ay may anumang mga diskarte sa bilis na pipigil sa kanila mula sa pagtakas. Mariin na ikinuyong ni Tayos ang kanyang mga kamao habang nakapikit ang kanyang mga mata, mariing tumango. Kung tumakas sila noon, malamang na siya ang unang mamamatay. Kung tutuusin, siya ang nagsimula ng lahat. Siya ang isang may sama ng loob kay Lorraine. Siya rin ang nagsabi ng lahat ng masasamang bagay na iyon. Kung nasa kabila siya, tiyak na magpapakamatay muna siya. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting subukan niyang lumaban. Napatingin siya sa mga kapwa-alagad sa likuran niya. Nagpalitan ng nakakatakot na tingin ang dalawa sa isa't isa. Gayunpaman, alam din nila na ang pagtakas ay nangangahulugan ng mas mataas na pagkakataon na mamatay. Dahil ang kabilang partido ay nag-alok kay Lorraine na huwag lumaban sa laban, silang tatlo ay hindi magiging masyadong mahina kung sila ay magtutulungan at lumaban ng 3-on-1.
Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, tumango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Huminga ng malalim si Tayos, at may kislap na puot sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, kunin natin siya. Kabanata 3905. Nagsimula siyang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay sa sandaling sinabi niya iyon. Susunod, nagsimula na rin kumilos ang dalawa sa likuran niya. Isang puyo ng tubig ng enerhiya. Nabuo ako sa paligid nila, at ang hangin mismo ay nagsimulang kumaluskos bilang iba't ibang enerhiya condensed magkasama. Sa sandaling iyon, handa silang tatlo na ibigay ang lahat at ilagay ang kanilang buhay sa linya. Si Jack ay isang hindi kapani-paniwalang banta sa kanilang buhay. Kung hindi nila gagawin ang lahat, tiyak na mawawalan sila ng buhay. Ang hindi kapani-paniwalang malalakas na alon ng enerhiya ay nagsimulang punan ang lugar. Napakunot-noo si Lorraine habang umuurong ng ilang hakbang nang maramdaman ang lakas. Sa kanyang mga kasanayan, maaari siyang mahayla dito kung nanatili siya. Tumingin si Jack sa hangin na puno ng enerhiya at hindi man lang kumurap. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal, at isang sirang talam ang lumitaw sa hangin. Gagamitin niya ang kanyang Storm God Rank technique, Soul Sky. Nang makita ni Tayos ang putol na talam na iyon, nanlamig ang buong katawan niya. Nakaramdam siya ng matinding pamilyar mula sa talam. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali ng sitwasyon, mabilis niyang pinawalang bisa ang pag-iisip. Si Jack ay tumulak pasulong, at ang putol na talim ay bumaril pasulong na parang palaso, na pumutok mismo sa kanilang tatlo. Sabay-sabay silang tatlo na gumamit ng kanilang mga diskarte, na nakikipagsagupaan sa Broken Soul Blade sa hangin. Narinig lang ni Lorraine ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na tunog habang marahas na nagsasalpukan ang mga diskarte sa isa't isa. Gayunpaman, ang tatlong iba pang enerhiya ay mabilis na napunit ng Broken Soul Blade. Katulad ng dati, hindi na napigilan ng tatlo ang Broken Soul Blade, kahit na nailagay na nila ang lahat ng mayroon sila sa pag-atake. Hindi ito tumagal kahit isang segundo. Ang kanilang mga diskarte ay halos nakakalat sa sandaling sila ay nag-aaway. Nanlaki ang mata nilang tatlo na hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na malalampasan sila, kahit na magkatrabaho silang tatlo. Parang napunit na parang papel ang pinagsamang atake nilang tatlo. Ang tanawing iyon ay malalim na nakaukit sa kanilang isipan. Pagkatapos noon, ang Broken Soul Blade ay tumusok sa kanilang katawan, at naramdaman nilang nabubulok ang kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sumigaw si Kaden sa sobrang sakit. Ang sakit na iyon ay hindi maipaliwanag. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tayos kung bakit parang pamilyar ang pamamaraang iyon. Nakita na niya ito dati. Sa oras na iyon, hindi pa siya nag-sign up para sa Fog Battlefield. Kakapasok pa lang niya sa Cloud City kasama ang mga kapwa niya disipulo hindi pa katagal at umiinom ng tsaa sa isang inn. Hinaila siya ng isa sa kanyang mga nakababatang disipulo upang tingnan ang isang imaheng plato na may misteryosong hitsura sa kanyang mukha. Ang image plate ay isang espesyal na maliit na plato na maaaring mag-record ng mga larawan. Ang kanyang kapwa-alagad ay misteryosong na-activate ang plate ng imahe habang ang lalaki ay nagsasalita tungkol sa isang misteryosong tao na lumitaw na tinatawag na Jack. Misteryoso si Jack dahil malinaw na siya ay isang mandirigma na nakatayo sa tuktok, ngunit walang nakapansin sa kanya noon. Napansin lamang siya nang pumasok siya sa Violet City at nagdulot ng massacre. Noon, nagtanong si Tayos dahil sa curiosity, kung siya ay isang mandirigma sa tuktok, bakit siya nagtatago? Is he someone special? Umiling ang isang lalaki, ewan ko dyan. Mahiwaga lang siya. Mahilig din siyang magpalit ng hitsura, maglagay ng ibang disguise kung saan-saan. Unfortunately, recorded na ang teknik na ginagamit niya. Maraming tao ang nakakaalala nito. Kahit magpalit siya ng hitsura, makikilala siya sa oras na umatake siya. Tumango si Tayos habang nakatingin sa plate ng imahe. Gayunpaman, noon, hindi pa niya lubos na binibigyang pansin. Kahit na nakita niya kung paano pinatay ni Jack ang lahat sa capture hall, malabo lang niya itong maalala. Kabanata 3906. Kung hindi nagambala si Tayos sa sandaling iyon at naalala niya ang plate ng imahe, hindi niya mabibigo na makilala ang pag-atake ni Jack. Kung nakilala niya si Jack, siguradong tumakas siya kahit anong sabihin ni Jack. Si Jack ay isang mandirigma na nakatayo sa tuktok. Kahit anim sila, hindi pa rin sila makakapareha sa kanya, lalo pa silang tatlo. Naalala pa niya kung paano tiniyak sa kanya ng kanyang kapwa-alagad na si Jack ay may mataas na ranggo sa mga mandirigma sa tuktok. Kahit na ang mga regular na mandirigma sa antas na iyon ay walang kapantay para sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang kapwa disipulo na bantayan ang kanyang mga salita at siguraduhing hindi kailanman makakasama si Jack. Sa oras na iyon, hindi siya nag-abalang makinig sa mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay medyo nakakatuwa ang mga sinabi ng kapwa niya disipulo.
Si Tayos at Jack ay ganap na magkaibang tao. Paano siya magiging bastos sa isang mandirigma sa ganoong antas? Nagpakamatay ba siya? Gayunpaman, malupit ang tadhana. Nangyari nga ang isang bagay na akala niya imposible. Hindi lang siya nabastos kay Jack, kundi kinukutsa at kinutsa pa niya si Jack sa ganoong lawak. Lahat ng sinabi niya ay nagpulolo lang. Sa sandaling natapos niya ang pag-iisip na iyon, nilamon ng sakit ang kanyang katinoan. Ang sakit na nakakasira ng kaluluwa ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Napakasakit na kahit ang paghinga ay nahihirapan. Bumagsak silang tatlo sa lupa at nilamon lahat ng sakit tulad ng nangyari kay Kayden. Namilipit sila sa sakit, ganap na nakakalimutan ang tungkol sa kanilang dignidad. Huminga ng malalim si Lorraine habang pinagmamasdan ang lahat ng naglalaro. Hindi niya maiwasang maiyak na siya na talaga ang pinakamaswerteng tao doon. Na-offend na niya si Jack noon pa, pero maswerte siyang nakaahon dito nang hindi nakaranas ng ganitong klaseng sakit. Natural na walang paraan na madamay si Lorraine sa sakit na dinaranas ng tatlo. Kung hindi niya kasama si Jack at nabangga silang apat, ang naghihintay sa kanya ay hindi mas mahusay kaysa sa kanilang pinagdaraanan. Higit pa rito, matatag na sinabi ni Kayden na sisiguraduhin niyang pahihirapan si Jack hanggang mamatay. Natural lang na sa huli ay pahirapan siya ni Jack. Pagkatapos ng 5 minuto, nakolekta ni Lorraine ang heartblood sa kanilang 5. Ang heartblood ay nagkakahalaga ng maraming espiritong kristal. Natural na walang paraan na hahayaan ni Lorraine na mawala ang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, gagawin din nila ang parehong. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay sa gitna. On the way? Lorraine said seriously, you sure are easygoing. Hinayaan mo si Mart na umalis mag-isa ng ganun-ganun lang. Hindi ka ba nag-aalala na ipagbibili niya ang mga sekreto mo? Ang tanong na iyon ay matagal nang bumabagabag kay Lorraine. Nagpa siya si Mart na lumipat ng mag-isa pabalik nang siya ay nasa inn. Nadama ni Mart na ang Toman Battlefield ay masyadong mapanganib, at ang pag-sign up ay hindi katumbas ng panganib, kaya hindi niya binalak na sundan sina Jack at Lorraine. Nagpaalam si Mart nang walang malasakit na tingin, sinisiguradong maging maingat sa kanyang mga salita. Nag-aalala siya na hindi siya hahayaan ni Jack na umalis mag-isa. Gayunpaman, si Jack ay hindi kapani-pani walang pakialam, hindi nag-aksaya ng anumang oras bago siya pumayag na paalisin si Mart. Na-curious talaga si Lorraine kung bakit kaagad na pumayag si Jack dito. Hindi ba natakot si Jack na ibenta ni Mart ang kanyang impormasyon sa mga mandirigma mula sa Star Continent para sa ilang mga gantimpala? Kahit na alam ni Lorraine na si Mart ay labis na natatakot kay Jack, ang takot na iyon ay isang pakiramdam lamang, kung tutuusin. Mahirap sabihin kung si Mart ay guguho kapag nahaharap sa isang malaking gantimpala. Kung si Lorraine ang nasa posisyon ni Jack, walang paraan na hahayaan niyang gumalaw mag-isa si Mart. Hindi niya maintindihan ang iniisip ni Jack. Kabanata 3907. Napalingon si Jack kay Lorraine. Let him reveal my secrets if he wants to. I think that some things about me have already revealed to those who want to know them anyway. Kahit na ilantad niya ang mga sekreto ko, hindi naman magiging sulit ang mga sekreto. Kung tutuusin, wala siyang ibang alam maliban sa ginawa ko sa Violet City. Kaya naman pinayagan siya ni Jack na umalis, novel drama. Matapos makapasok sa Violet City, hindi na pinayagan ni Jack na umalis si Lorraine at siniguro niyang nasa tabi niya si Lorraine dahil kakapasok lang niya sa syudad. Hindi pa siya gaanong pamilyar sa lungsod. Sa oras na iyon, wala siyang tiwala kay Lorraine at wala siyang alam tungkol kay Lorraine. Kung hinayaan lang niya si Lorraine na maglakad-lakad sa lungsod, maaaring nagdulot ito ng gulo. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon. Talagang nakalabas na siya. Naalala na ng lahat ang kanyang mga diskarte. Magbago man siya ng hitsura, wala siyang may tatago sa oras na umatake siya. Kahit na ipahayag ni Mart ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Jack, hindi ito masyadong makakaapekto sa kanya. Tumango si Lorraine ng may pag-iisip. Ito talaga ang sinabi ni Jack. Sa totoo lang, hindi gaanong alam ni Lorraine at Mart ang tungkol kay Jack. Ang pinakamalaking sikreto ay nalampasan niya ang 7 Deaths Array sa gininto ang kahirapan at nagbago ang kanyang hitsura nang pumunta siya sa Killing Hall pagkatapos umalis sa Capture Hall. Walang ibang alam si Lorraine. Parang sinabi ni Jack, hindi niya magagawang ilantad ang anumang sikreto kahit na gusto niya. Ang Toman Battlefield ay nasa isang hiwalay na espasyo. Kung ang isa ay tumingin pababa sa Toman Battlefield mula sa itaas, mapapansin ng isa na ito ay isang malaking bilog. Ang lahat ng mga mandirigma na ipinadala sa Toman Battlefield mula sa labas ng mundo ay ipapadala lamang sa mga gilid nito. Ang mga lugar na iyon ay mawawala sa isang araw. Ang buong Toman Battlefield ay bababa sa kalahati. Sa loob ng 7 araw, ang Toman Battlefield ay lumiit ng 7 beses. Ang tanging bahagi na hindi mawawala ay ang gitnang lugar. Malaki ang pagkakaiba ng heograpiya ng gitnang lugar.
May mga bundok at kapatagan ng sabay-sabay, at puno ito ng matataas na damo. Kung wala ang isa sa loob at nakatingin lang sa malayo, mararamdaman nilang puno ng buhay ang lugar. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa loob, ang pakiramdam ay agad na mawawala. Ang lugar ay masyadong puno ng kamatayan, at ito ay hindi kapani-pani walang ginaw. Ang ilang mga tao ay agad na nagsimulang umiyak. Sa sandaling iyon, sa isang lambak ng isa sa pinakamalalim na posisyon sa gitnang lugar, nakasimangot si Desmond habang nakatingin sa kanyang tsaa sa kanyang harapan. Si Seymour ay nasa tabi niya ngunit mas kalmado. Pagkaraan ng ilang sandali, napabuntong hininga si Desmond, 33 pieces of purple gold. Ang dami ko sanang nagawa niyan. Pero, kailangan kong sayangin ang lahat dito. Ang iniisip ko lang ay masakit na ang puso ko. Tumingin si Seymour kay Desmond at ngumiti, hindi naman sa nagrereklamo ka kanina. Bakit ngayon ka lang nagsisisi? Ang halaga ng purple gold na kailangan ng lahat na mag-ambag ay naitakda ng maaga. Ang dalawa sa kanila ay nag-ambag ng 16.5 purple na ginto bawat isa na naging 33. Ito ay katumbas ng 165 milyong spirit crystal bawat isa. Ito ay talagang isang masakit na kabuuan. Kung maibot ang mga labi ni Desmond, kahit na alam ko na kung magkano ang kailangan kong ibigay, iba talaga kapag binigay mo. Parang putulin ang paa ko. Habang sinasabi niya iyon, si Desmond ay may baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit si Seymour ay tumawa lamang ng walang magawa. Kabanata 3908. Pag-isipan mo ito. Madaling paraan na ito para sa atin. Kung wala ang pagkakataong ito, mas magiging mahirap na maisakatuparan ang plano. Marami pang butas na kailangan nating isaksak, at maaari tayong mawalan ng maraming lalaki. Mas mainam na gumastos ng kaunting kulay ubing ginto para iligtas ang ating sarili sa problema. Walang magawa si Desmond. Naintindihan niya ito kahit hindi sinabi ni Seymour. Ito ay isang hindi kapani-pani walang bihirang pagkakataon na karaniwang tumatama sa jackpot, ngunit pakiramdam niya ay napakataas pa rin ng presyo nito. Novel drama. Sinabi ni Seymour, ang mga patakarang ito ay hindi kapani-pani walang pabor para sa amin. Hindi lamang kami nagkaroon ng pagkakataon na makapasok muli sa Toman Battlefield, ngunit kailangan din naming pumili kung saan kami ililipat. Ang mga regular na mandirigma na iyon ay nasa mga panlabas na rehiyon pa rin, at kami ay nasa pinakamagandang posisyon na. Sulit ang purple gold. Upang makaakit ng higit pang mga mandirigma na mag-sign up, nagpakalat sila ng ilang alingaw-ngaw na ang Toman Battlefield ay hindi bubuksan para sa isa pang 2 buwan. Siyempre, kasinungalingan lang iyon. Gaano man sila katalino o sanay, wala sila sa harap ng Whirling World. Natural na walang paraan na mababago nila ang mga patakaran ng Whirling World. Gayunpaman, hindi ito tulad ng walang mga benepisyo para sa kanila. Hanggat lahat ng nasa nangungunang daang ranggo sa Toman Battlefield ay handang buksan ito, ang lahat ng mga mandirigma sa buong Whirling World ay makakasali, at ang mga nasa nangungunang daang ranggo ay makalalaya sa mga paghihigpit mula sa mga batas ng kalawakan. Marahil ito ay isang paraan upang gantimpalaan sila, o maaaring ito ay isang kakaibang bagay lamang. Matapos ang daang taong iyon ay sumang-ayon na buksan ang larangan ng digmaan, magkakaroon sila ng pangalawang pagkakataon na makapasok sa Toman Battlefield. Magagawa nilang gumastos ng purple gold para malayang pumili kung saan sila lilipat. Sapati na rin. Sa pagkakaroon ng mga panuntunang iyon, mas pinadali nito ang kanilang mga plano. Ang mga bagay na hindi kapani-pani walang mahirap makamit ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, mayroong isang pagbabayad na kailangang ilipat sa kung saan mo gustong pumunta. Ang bawat isa ay kailangang magbayad ng 3 piraso ng purple gold para mailipat sa kung saan nila gusto. Kung napakaraming tao, masyadong mataas ang presyo. Kahit na ang mga mandirigma sa rurok ay tatanggi sa presyo. Matapos maitakda ang buong plano, sa wakas ay nagpasya silang 66 lamang sa mga pinayagang pumasok sa Toman Battlefield sa pangalawang pagkakataon ang gagawa nito. Yung iba may iba pang arrangement. Ang 66 sa kanila ay maaaring pumili kung saan nila gustong ipadala, ngunit ito ay kukuha ng 178 piraso ng purple na ginto. Bilang pinuno ng operasyong ito, makakakuha sila ng mas maraming mapagkukunan pagkatapos magtagumpay ang plano. Natural na kailangan nilang magbayad ng higit pa, o hindi ito sapat upang kumbansihin ang iba. Sa huli, napagpasyahan na sa 66 na tao, maliban kay Seymour, Desmond, at Triton, isa pang mandirigma sa antas na iyon, ang iba ay kailangan lamang magbayad ng 1 piraso ng purple gold bawat isa. Ang mga mas makikinabang sa plano, sa huli, ay magbabayad ng natitirang 132 piraso ng purple na ginto. Sa kabutihang palad, hindi lamang silang dalawa ang pinuno.
Ang iba pang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok ay hindi sumali, ngunit sila ay nag-ambag din ng malaki sa plano. Kahit na kaya nilang bumili ng 33 pirasong purple gold, napakasakit pa rin ang halagang babayaran. Pagkatapos ng lahat, 33 piraso ng purple na ginto ay katumbas ng 330 milyong spirit crystals. Maaaring sila ay mula sa malalaki at mayayamang angkan, ngunit ang bilang ng mga piraso ng purple na ginto ay napakalaking halaga pa rin. Upang maayos na makumplito ang plano, napilitan silang magbayad ng malaking halaga ng kanilang mga kapalaran. Kabanata 3909. Bumantong hininga si Desmond, we must make sure this plan goes smoothly. If we make any mistakes, then everything will be much harder in the future. Tayong dalawa ang sisisihin. Tumango si Seymour. Natural na alam niya ang kalubhaan ng bagay. Alang-alang sa planong ito, maraming araw silang nagplano. Hindi nila gustong makaligtaan ang anumang mga detalye. Mataimtim na sinabi ni Seymour, nakaayos na ako. Sa sandaling makita si Jack, magsisimula na ang planong i-target siya. Tumango si Desmond. Kahit na hindi pa niya nakita si Jack noon at hindi kailanman nagkaroon ng anumang salungatan kay Jack, naging masakit na lugar si Jack para sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yabag. Napatingin silang dalawa at nakita ang isa sa mga kapwa-alagad ni Desmond na sumugod, Desmond. Nandito si Triton. May gusto daw siyang pag-usapan sa inyong dalawa. Tumaas ang isang kilay ni Desmond, agad na naunawaan kung bakit naroon si Triton. Si Triton ay isa ring mandirigma na nakatayo sa tuktok, ngunit siya ay mas mahina kaysa sa kanilang dalawa. Kahit na nakibahagi siya sa plano, hindi siya isa sa mga pinuno. Isa lang siya sa mga sumuporta sa kanilang dalawa. Bago sila pumasok ay inatasan na nila si Triton ng isang gawain. Sa sandaling iyon, dapat niyang binabantayan ang bundok Toman kasama ang kanyang mga tauhan. Desmond sneered, mukhang naubos na ang pasensya niya. Buti na lang andito siya. It'll spare US some trouble. Compared to US, siya talaga ang kalaban ni Jack. Tumango si Desmond at sinabi sa kanyang kapwa-disipulo, papasukin mo siya. Kailangan pa rin natin siyang kausapin tungkol dito. Si Triton ay isang hindi kapani-pani walang matangkad na lalaki, at siya ay medyo disente. Gayunpaman, may masamang tingin sa kanya. Pumasok siya sa loob na may malamig na ekspresyon. Hindi na tumayo sina Desmond at Seymour, sa halip ay kumaway na siya para maupo sa bakanting upuan. Umupo kaagad si Triton, at nagtaas ng kilay si Desmond, iniisip kung ano ang sasabihin. Pinutol siya ni Triton bago siya makapagsalita. No need for pleasantries. Let's go straight to the point. How are you planning on dealing with Jack? Nakipagpalitan ng tingin si Desmond kay Seymour. Walang sinabi ang dalawa. Hindi na nagulat si Triton sa kanilang pananahimik. He scoffed and said, alam ko kung ano ang iniisip niyong dalawa. Dapat alam mo na ang tungkol sa ating dalawa. Gusto mo ako ang mamuno, di ba? Umiling si Desmond at ngumiti bago niya sinabing, hindi totoo yan. Hindi lang ikaw ang kakailang ganing pakilusan laban kay Jack. Hindi naman pwedeng tumayo lang tayong dalawa at manood. Kung tutuusin, napakalaking problema niya. Nabalitaan ko na medyo malakas ang kapwa mong disipulo na si Randall. Masasabing isa siya sa mga nasa peak. Kahit na ang mga nasa tuktok ay may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Si Randall ay isang mandirigma na nakatayo sa tuktok, ngunit wala siya sa harap ni Desmond. Napakadali para sa kanya na makitungo kay Randall. Triton scoffed, hindi naman talaga siya kapwa-disipulo. Iba't ibang angkan ang pinanggalingan namin, pero alam mo kung gaano kami ka-close na warriors from the Star Continent. The fact na pinahiya ni Jack ang Star Continent ay nangangahulugan iyon. Ako mismo ang haharap sa kanya. Gayunpaman, kailangan din ninyong dalawa na sumama. Huwag mo akong gamitin bilang kumpay ng kanyan dahil lang sa sama ng loob natin. Nakataas ang isang kilay ni Desmond habang nakaawang ang kanyang mga labi at umiling, hindi sumasang-ayon kay Triton. Sa totoo lang, tama si Triton. Talagang pinaplano ni na Desmond at Seymour na paunahan ang Triton. Pagkatapos ng lahat, si Triton ay talagang may buto na pumili kay Jack. Kabanata 3910. Hindi pa nila nahaharap si Jack noon at maaari lamang nilang subukang matukoy ang tunay na kapangyarihan ni Jack sa pamamagitan ng mga plate ng imahe. Higit pa rito, silang tatlo ay may mga gawaing dapat gawin sa Toman battlefield. Wala silang paraan upang malaman kung kailan nila mahahanap si Jack. Pagkatapos nilang gawin, kailangan ng isang tao na manguna sa pagsingil. Para hadlangan man siya o sundan siya, kakailanganin nila ng isang mandirigma na nakatayo sa tuktok para gawin ito. Bago nila nalaman ang mga tunay na kakayahan ni Jack, ang taong namumuno sa pagsingil ay maaaring masugitan ng husto o mamatay pa kung hindi sila mag-iingat. Kahit na ang panganib ng pagkawala ng kanilang mga buhay ay napakababa, ito ay hindi pa rin isang bagay na walang kabuluhan.
Ang larawang plato ay nagpakita kung paano nilabanan ni Jack ang halimaw. Gayunpaman, hindi pa sila nakakapunta sa capture hall dati, kaya wala silang paraan para matukoy kung gaano kalakas ang halimaw. Higit pa riyan, recording lang ito sa image plate. Nakatingin lang sila sa mga imahe. Kung wala sila doon para sa kanilang sarili, wala silang paraan para personal na maramdaman ang kapangyarihan na ipinapakita ni Jack, kaya wala silang paraan para matukoy kung gaano kalakas si Jack. Hindi nila masabi kung kaya nilang harapin si Jack ng mag-isa. Si Triton ay palaging tiwala sa kanyang sarili, ngunit hindi ito bulag na kumpiyansa. Ang mga kasanayan ni Jack ay nangangahulugan na siya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang mahirap na kalaban. Kung pinamunuan ni Triton ang pagsingil, maaari siyang maging kumpay ng kanyan. Si Desmond at Seymour ay napakatusong tao at maaaring saksakin si Triton sa likod kung siya ay nasugatan ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan sa tuktok ay limitado. Kung wala siya, mas marami silang makukuha. Bumantong hininga si Desmond at sinabing, huwag mo kaming masyadong isipin. Wala ni isa sa amin ang nag-iisip sa iyo bilang kumpay ng kanyan. Para sa kaligtasan, mas mabuti na tayong tatlo ang kumilos ng sama-sama para harapin siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, huminto siya saglit, inayos ang sarili bago nagpatuloy ng tame time na sinabi, si Jack ay isang taong dapat talagang harapin para sa atin. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling malaman natin kung nasaan siya, hindi na tayo magpipigil. Gayunpaman, kailangan mo ring malaman ang isang bagay. Mayroon tayong hindi kapani-paniwalang mahalagang gawain. Hindi tayo makakaalis sa kuweba na ito nang walang dahilan. Mas marami kang kadaliang kumilos sa bagay na iyon. Alam kong ayaw mong ikaw ang manggenguna sa puwersa, ngunit sa sandaling mahanap natin si Jack, tiyak na ikaw ang pinakamabilis na makakalapit sa kanya. Hindi mo siya kailangang atakihin kaagad. Siguraduhin mo lang na abisuhan mo kami. Magmadali kami sa lalong madaling panahon. Gustuhin man niyang labanan ka, siguraduhin mong iiwasan mo siya. Sa ganoong paraan, ligtas ka, at madali nating haharapin si Jack. Napataas ang kilay ni Triton nang marinig iyon. Ang layunin niya noon ay sabihin sa kanilang dalawa na tiyak na hindi siya magiging tanga para sumugod. Napakaposible para sa magkabilang panig na mauwi sa matinding pinsala kung nangyari iyon. Pagkatapos, kung dumating sina Seymour at Desmond pagkatapos nito, sasamantalahin na lang nilang dalawa ang sitwasyon. Tumango si Triton, I have to make another thing clear as well. Don't blame me if this guy used some special method and managed to avoid my pursuit. Kumunat ang noo ni Desmond sa narinig, ngunit kalmado pa rin siyang tumango. Dahan daw ang tumayo si Triton, alam mo na ako ang hindi bababa sa malamang na pakawalan si Jack. Hanggat may paraan, talagang hindi ko siya hahayaang makatakas. Gayunpaman, wala akong magagawa kung mayroon siyang trump card sa kanyang sarili. Mangas, hindi ko rin basta-basta itatapon ang buhay ko. Muling tumango sina Desmond at Seymour pagkatapos nilang magpalitan ng tingin. Sa sandaling iyon, hindi kapani-paniwalang tahimik sa kuweba. Maliban sa mga tunog ng kanilang mahinang paghinga, ang natitira na lang ay ang awkward silence. Ramdam ng tatlo kung gaano kalungkot ang isa't isa. Ayaw ni Triton na manatili sa awkward na kapaligiran ng masyadong mahaba. Nagpaalam muna siya bago tumalikod para umalis. Sa pagtingin sa silhwete ni Triton na unti-unting nawawala, hindi napigilan ni Desmond na mapamura, tiyak na matalas ang lalaking iyon. Kabanata 3911. Walang tanga ang dalawa. Masasabi nilang lumapit si Triton dahil gusto niyang itaboy ang responsibilidad kapag may nangyari. Mas inuuna niya ang sarili niyang mga benepisyo kaysa anupaman. Tumingin si Seymour kay Desmond bago ngumisi at sinabing, hindi ako makapaniwalang tumango ka at pumayag. Wala ka man lang sinabi. Ibang-iba ito sa karaniwan mong ugali. Kung tutuusin, malinaw na sinasabi niya sa amin na kahit anong aksidenteng mangyari ay walang kinalaman sa kanya, at kami ang dapat na managot. Tumawa si Desmond, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang tawa. Nagkaroon ng isang malamig na glint sa kanila, syempre, alam ko kung ano ang ibig sabihin niya. Kahit hindi ako ay, gagamitin niya ang isang buong sanaysay upang kumbansihin ka. Hindi mo ba alam kung gaano siya kamatalino? Sa sandaling sinubukan mo ring hawakan ang alinman sa kanyang mga pakinabang, agad siyang makikipag-usap. Tumango si Seymour habang nakatingin sa bakana ng kuweba. Si Triton ay nawala na sa sandaling iyon. Gayunpaman, tumingin pa rin si Seymour nang may mapanuksong tingin. Parang ang bait lang ni Triton. Ang mga bagay na ito ay hindi mga bagay na maaaring ayusin sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng ilang mga bagay ng maaga. Nag-aksaya si Jack ng 4 pang oras sa paglalakad bago siya nakakita ng isang berdeng demonyo, idly na naglalakad sa isang kapatagan. Ang berdeng demonyo ay hindi gaanong naiiba sa isang tao sa mga tuntunin ng hugis ng katawan, ngunit mayroon silang berde.
Nakamaskara sa kanila at nakasuot ng berdeng baluti. Maging ang kanilang balat ay berde. Sa mas malapit na inspection, makikita na mayroong isang layer ng kaliskis sa kanilang balat. Ang mga berdeng demonyo ay nasa antas ng mga regular na mandirigma. Nang makita nila ang berdeng demonyo, sabay silang nakahinga ng maluwag. Tutal, 4 na oras na silang naubos. Sa daan, sila ay nagbabantay sa kuweba ng isang pulang-pula na demonyo at nagplanong pumatay ng ilang pulang-pula na mga demonyo. Ang matataas na antas ng mga demonyo ay hindi lilito sa labas. Gayunpaman, matagal na silang nagmamasid sa paligid at wala pa silang nakikitang berdeng demonyo, lalo pa ang isang pulang-pula na demonyo. Nagsisimula pa ngang magtaka si Lorraine kung nasa Toman battlefield nga ba siya. Huminga ng malalim si Lorraine, wow! Natagpuan namin sa wakas ang isang berdeng demonyo. Nagsisimula akong isipin na nasa maling lugar tayo. Ngumiti si Jack at walang sinabi. Naglakad siya pasulong at nagsimulang bumuo ng mga seal. 10 espada ng kaluluwa ay nagkatawang tao sa hangin. Itinulak ni Jack ang kanyang kanang kamay pasulong, at ang 10 soul swords ay nagsanib sa isa habang binaril nito ang berdeng demonyo. Naramdaman ng berdeng demonyo ang isang alon ng enerhiya na dumarating dito. Agad itong tumangala, ngunit nasa harapan na nito ang soul sword. Hindi nito maiwasan ang pag-atake kahit anong mangyari. Ang espada ay tumagos sa dibdib nito, at ang kaluluwa nito ay nabasag. Kabanata 3912. Wala man lang oras na umiyak sa sakit bago ito namatay. Sa isang kalabog, bumagsak ang katawan nito sa lupa. Naglakad silang dalawa papunta sa katawan, at ang katawan ay naging mga gantimpala. Mayroong 1,200 espiritong kristal na kumikinang doon. Napaawang ang labi ni Lorraine, 1,200 na lang. Akala ko ay 10,000 man lang ang makukuha mo. Tumawa si Jack at sinabing, isa lang itong berdeng demonyo. Ang 1,200 ay napakarami na. Kung ang berdeng demonyo ay nagkakahalaga ng 10,000, hindi ba't ang isang hari ng demonyo ay nagkakahalaga ng 10 piraso ng lilang ginto? Tumango si Lorraine, ngunit mababa pa rin ang tingin niya sa maliit na halagang iyon. Kung tutuusin, nakaipon na siya ng maliit na kayamanan matapos manalo ng marami mula sa mga taya. Ayaw niyang mag-abala sa 1,000 espiritong kristal. Gayunpaman, ito ay isang makatwirang halaga para sa mga regular na mandirigma. Kung nakapatay sila ng sapat na berdeng mga demonyo, maaari silang kumita ng maraming mga kristal na espiritu. May iba pang gustong sabihin si Lorraine nang mapansin niya ang ilang figure sa gilid ng kanyang mata. Agad siyang lumingon at nakita ang ilan pang berdeng demonyong paparating. Tuwang-tuwang sabi ni Lorraine, Jack, tingnan mo. Medyo marami ang berdeng demonyo dito. Malamang hindi pa natin sila nakita dahil baog ang lokasyon natin. Kahit na gumagalaw ang mga berdeng demonyo, mas malapit pa rin sila sa gitna. Tumango si Jack habang nakatingin sa excited na ekspresyon ni Lorraine. May naisip siya, walang paraan na makakarating tayo sa inner region sa isang araw kahit na magmadali ka pa. Hintayin na lang natin na lumiit ang espasyo at mailipat tayo. Walang anuman sa akin ang mga berdeng demonyo, ngunit maaari ko silang ipaubaya sa iyo. Para kay Jack, napakaliit ng halaga ng mga berdeng demonyo. Kahit 10 sa kanila ay wala kay Jack. Tutal, purple gold lang ang tutokso kay Jack. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting ipaubaya na lang ito kay Lorraine. Ito ang palaruan ng mga regular na mandirigma. Si Lorraine ay mas malakas kaysa sa isang karaniwang mandirigma, ang mga berdeng demonyo ay walang kapantay para sa kanya lamang. Hindi lamang makakamit ni Lorraine ang ilang kayamanan, ngunit ito rin ay pagsasanay para sa kanya. Nagulat si Lorraine, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya maiwasang maiyak kung gaano siya ka-short novel drama. Napangiti si Jack nang makita ang ekspresyon ni Lorraine. You can save your thanks. Alam mo namang hindi ako mahilig makarinig ng mga ganyan. Pumasok ka para tulungan ako, kaya dapat binibigyan kita ng mga benepisyo. Sabik na tumango si Lorraine. Kapag nasa tabi niya si Jack, hindi siya malalagay sa anumang panganib kahit na ilang dosina pang berdeng demonyo ang dumating. Para kay Lorraine, ito ang perpektong pagkakataon. Sa sandaling iyon, hindi kapani-pani walang nasasabik si Lorraine. Hindi niya napansin ang malamig na pares ng mga mata na nakatingin sa kanilang dalawa sa likod ng puno. Ang mukha ng lalaking iyon ay hindi kapani-pani walang pangit, at ang paglaki ay sumasakop sa halos lahat ng kanyang mukha. Pati ang bibig at mata niya ay napatabi. Siya ay maikli at nakasuot ng itim na baluti. Nakatingin siya mismo kay Jack, at pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nilalabas niya ang kanyang transmission room, naghahanda na ipaalam ang sitwasyon sa kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, hindi malayo ang kanyang kaibigan kay Jack. Nakangiti siya habang nakatingin sa isang lalaking duguan sa harap niya. Pinunasan ni Max Cos ang dugo sa kanyang bibig habang tinatitigan ang kaibigan ng lalaki, Tanner, hinding-hindi kita mapapatawad.
Kabanata 3913. Nanunuya si Tanner, nakarinig ako ng mga walang kwentang pananakot na ganyan ilang daang beses sa isang araw. Sinasabi ng lahat na hindi nila ako patatawarin pero tingnan mo ako. I'm still perfectly fine. Si Max Cos ay clenched ang kanyang mga ngipin, kung patuloy kang nakatutokso na kapalaran, kukunin mo ang iyong mga dos sa kalaunan. Magtatapos ka sa pagharap sa isang tao na hindi ka maaaring magbel. Kung gayon, humihiling ka ng awa. Pinaikit ni Tanner ang kanyang mga mata, at may madilim na kislap sa mga ito, kung ako sayo, tumahimik na lang ako. Kayong tatlo ay may matinding sugat na. Wala kayong laban sa ating tatlo. Isa pang lalaki ang darating kaagad. Sa aming 4 laban sa inyong 3 injured warriors, napakadali naming haharapin kayo. Sinusubukan kong magpakita ng awa sa inyo ngayon. Dapat ay nagpapasalamat ka at naliligaw. Huwag ka na lang manatili dito at mag-aksaya ng oras. May kasama pang 2 lalaki si Max Cos. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nasugatan. Si Max Cos ang pinakamalakas, ngunit ang kanyang mga pinsala ang pinakamasama. Nabali ang 2 niyang tadyang, at maraming sugat sa katawan. Hindi siya makaka-recover maliban kung tumagal siya ng 3 hanggang 5 araw. Karamihan sa mga pinsalang iyon ay salamat kay Tanner at sa kanyang mga tauhan. Si Yoron ay kapwa-alagad ni Max Cos at nakatayo sa likuran ni Max Cos. Nakatingin lang si Yoron kay Tanner ng mga sandaling iyon. Itinuro niya mismo si Tanner at ang 2 pa, walang hiya, kasuklam-suklam na mga lalaki. Ang alam mo lang kung paano gawin ay gumamit ng ilang masasamang pananambang. Para ka lang ng mga kulisap na naghihintay sa mga lusek, alam mo lang kung paano makakuha ng mga espiritong kristal sa pamamagitan ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Ang nangyari sa pagitan nila ay medyo simple. Ito ay karaniwang isang pagnanakaw. Si Max Cos at ang iba pa ay napadpad sa isang pulang-pula at berdeng pugad ng demonyo. Pagkatapos ng ilang labanan, nagawa nilang patayin ng 3 ang 2 pulang-pula na demonyo at isang berdeng demonyo. Ang mga katawan ng demonyo ay naging mga gantimpala pagkatapos nilang matalo. Mayroong 25,000 espiritong kristal sa kabuuan. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang halaga, ngunit biglang lumitaw si Tanner at ang iba pa sa sandaling iyon. Ang panig ni Max Cos ay dumaan pa lamang sa isang malaking labanan, at sila ay ganap na nahuli. Iyon ay kung paano silang lahat ay nasugatan. Gayunpaman, walang plano si Tanner na patayin sila. Sa halip, tiniyak niya sa kanila na gusto niyang palayain sila, ngunit iyon ay kung bibigyan lang siya ng 200,000 espiritong kristal bilang kabayaran. Siyempre, hindi rin sila papayagang kunin ang kanilang mga gantimpala mula kanina. Novel drama. Galit na galit si Max Cos. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung mawalan siya ng 200,000 espiritong kristal kung matalo siya sa isang patas na laban, ngunit ang pagtatago sa tabi at pagtambang sa kanila ay kasuklam-suklam. Tila napansin na nila ang pulang-pula na pugad ng demonyo mula noon, at nagtago lamang sa tabi, walang ginagawa. Ang lahat ay para sa kapakanan ng huling ambush. Hindi lamang sila makakakuha ng mga gantimpala, magagawa pa nilang mangikil ng higit pa. Mukhang hindi yun ang unang beses na ginawa ni Tanner ang ganoong bagay. Nagdilim ang ekspresyon ni Tanner nang mamura siya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, "Brat, ang saya mo ba? Kawawa ka naman, nagbago na ang isip ko. Pagkatapos mong bastyusan ng ganyan, kulang na lang yata ang 200,000. Kailangan mo akong bigyan ng 300,000 bago ka makaalis. Kung hindi, mamamatay kayong 3 dito." Nanginginig ang mga kamay ni Yoron nang marinig iyon. Nagsimula na siyang maglakad pero mabilis na hinawakan ni Lance na nasa tabi niya ang braso niya. Kabanata 3914. Natural na galit din si Lance, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang katwiran. Ang sitwasyon ay hindi kapani-pani walang masama para sa kanila sa sandaling iyon. Walang maidudulot sa kanila ang kawalang ingat. Sugatan na silang 3. 0 ang tsansa na manalo sila. Kahit na ang 3 iyon ay hindi kapani-pani walang masama at kasuklam-suklam, pinilit nilang tanggapin ito. Mahigpit na hinawakan ni Lance ang braso ni Yoron, "Yoron, huwag kang magpakatanga. Kung hindi, lalala lang ang sitwasyon." Sa sobrang galit ni Yoron nanginginig ang buong katawan, ngunit alam niyang tama ang kapwa niya disipulo. Hindi niya kayang maging walang ingat. Gayunpaman, hindi siya makatiis, masyadong kasuklam-suklam ang 3 iyon. Max clenched his teeth, "Kayong 2, tahimik." Huminga siya ng malalim at nagpipigil ng galit, 200,000. "Iyon lang ang kaya kong ibigay sa iyo." Umiling si Tanner, naglagay ng 3 daliri, 300,000. Walang kulang. Galit na galit si Yoron, "Tanner, huwag kang tumawid sa linya. Ang sabi mo noon ay 200,000.
Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy, binatukan siya ni Tanner, "Tama ka, hihingi lang talaga ako ng 200,000 sa iyo, pero ang pagsigaw mo sa akin ay talagang nasaktan ang puso ko ngayon. Ang fragile lang talaga ng mental state ko. Dahil sinigawan mo ako, kailangan mo akong bayaran." Pagkasabi niya nun, nagtawanan na yung dalawang lalaki sa likod ni Tanner. Si Euron ay nawawala sa sarili sa kanyang galit. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom habang siya ay nakakuyom ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Tanner, na gustong punitin si Tanner. Nang sabihin iyon ni Tanner, para siyang nakikipag-usap sa isang ligaw na aso sa tabi ng kalye. Pakiramdam ni Euron ay tila natatapakan na ang kanyang dignidad, ngunit hindi niya magawang lumaban. Ang sobrang 200,000 ay dahil sa kanya. Kung muli siyang kumilos ng walang ingat, tiyak na muling magtataas ng presyo si Tanner. Huminga ng malalim si Lance habang walang magawang tumingin kay Euron. Si Euron ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit talagang nahihirapan siya sa kanyang init ng ulo. Walang kwenta ang pagsasalita ng sobra sa ganitong sitwasyon. Habang sumisigaw si Euron, tataas ang presyo. Higit pa rito, sila ay magsasabi ng mas masasakit na salita pabalik sa kanila. Lance pursed his lips and said to Euron, "Euron, we're in a bad situation right now. Huwag kang magmadaling lumaban. Kailangan nating iwanan ang lugar na ito at mabawi bago tayo may magawa pa." Panipi. Matigas na tumango si Euron doon, pilit na pinababa ang kanyang galit. Pagkatapos noon, wala na siyang ibang sinabi. Mapait ang mukha ni Maxcos sa mga sandaling iyon. Nasugatan na siya, pero pinaglalaroan pa rin siya ng ganoon. Parang may nagliliyab na bowl ang apoy sa kanyang bituka. Sa sandaling iyon, halos hindi pinanghahawakan ni Maxcos ang kanyang katwiran. Pilit niyang itinulak ang kanyang init, sa wakas ay tumango sa huli. Ito ay hindi tulad ng hindi nila kayang bayaran ang 300,000, ito lamang ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kahihiyan. Kabanata 3,915. Nagdesisyon na si Maxcos. Hanggat may pagkakataon siya, tiyak na babayaran niya ang 3 iyon ng masakit na halaga. Matigas siyang gumawa ng 300,000 espiritong kristal at ibinigay ito kay Tanner. Nakangiting tinanggap ni Tanner ang mga ito, binibilang ang mga kristal na nasa harapan nila. Matapos matiyak na walang problema, nakangiting sinabi niya, "Kita, naayos na ang lahat ngayon. Palagi akong naging may isang salita at katapatan sa aking mga sinasabi. Hindi na ako babalik sa aking mga salita. Gayunpaman, wala na talaga akong pasensya. Kung nagpatuloy ka lang sa pag-aaksaya ng oras, hindi lang 300,000. Napaungol si Euron sa galit. Malapit nang lalabasan ang mga mata niya sa kinauupuan niya ng gusto niyang sabihin. Ramdam ni Maxcos ang galit kay Euron, at nag-aalala siyang may mangyari kung nanatili sila sa, "Sige, let's go." Ang mga labi ni Tanner ay pumulupot sa isang ngiti ng pang-aalipusta. Wala naman siyang planong patayin ang tatlo. Kahit nasugatan silang tatlo, hindi siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa pakikitungo sa kanila kung talagang ilalagay nila ang kanilang buhay sa linya. Sa halip na iyon, mas mahusay na kumita ng maliit na kita. Kung maghihiganti man sila o hindi, walang pakialam si Tanner. Napakalaki ng Toman battlefield. Kahit na sa huling araw, nang ang buong larangan ng digmaan ay lumiit ng 7 beses, ito ay isang napakalaking lugar. Hindi na sila muling magkikita pagkatapos nilang maghiwalay. Pagkatapos umalis sa Toman battlefield, sila ay nasa kani-kanilang mga lungsod. Napakaliit ng pagkakataon na magkita sila. Bukod dito, mayroon silang kani-kanilang mga bagay na dapat gawin. Kahit na gusto nilang maghiganti, hindi pa rin ito magiging kasing halaga ng pagpapabuti ng kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pumasok sa Whirling World para ayusin ang kanilang mga personal na sama ng loob, kundi para lumakas. Tinitigan ni Maxcos si Tanner ng malamig na tingin. Gusto niyang bigyan ng babala si Tanner laban sa paggawa ng anumang bagay pagkatapos kunin ang kanilang mga espiritong kristal, ngunit isang bola ng apoy ang biglang lumiwanag sa tabi ng tainga ni Tanner. Nagulat silang anim. Iyon ang tanda ng isang transmission array. Ibig sabihin, may naghahatid ng impormasyon kay Tanner. Matapos mawala ang apoy, nakita ni Tanner ang masayang mukha. Napatingin siya sa dalawang lalaki sa likuran niya bago tumingin sa direksyong timog-kanluran. Naintindihan naman agad ng dalawa ang ibig sabihin ni Tanner. Sabay silang tumango. Nagulat ang grupo ni Maxcos nang mabilis na umabant ang grupo ni Tanner sa direksyon na iyon. Napatingin ang grupo ni Maxcos nang mawala ang grupo ni Tanner na may kakaibang ekspresyon sa mga mukha. Naglakad si Euron ng 2 hakbang pasulong, nakatingin sa kanilang mga umaatres na likod, nakahanap ba sila ng bagong target. Tumango si Lance at sinabing, "Malamang. Hindi ba sinabi ng lalaking iyon na mayroon pa siyang pang-apat? Malamang ngayon lang siya nakatanggap ng impormasyon tungkol sa isang bagay. Either nakahanap sila ng bagong pugad, o isang bagong target na pagnanakawan."
Habang sinasabi niya iyon ay nag-igting ang mga ngipin ni Lance. Nanatili siyang cool sa buong panahon at hindi naging walang ingat tulad ni Euron. Nagawa pa niyang kontrolin ng husto ang kanyang mga ekspresyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi siya galit. Sa halip, galit din siya kay Euron. Buti na lang matalino si Lance para hindi ipakita. Sa pagkawala ng tatlong iyon, hindi na niya napigilan ang galit. Nikotikip siya ng ngipin habang tinitingnan kung saan patungo ang grupong iyon. Galit na galit siya habang nagmumura. Nang hulaan nilang dalawa kung saan pupunta ang grupo ni Tanner, narinig nila ang malamig na boses na nagsalita. Kabanata 3916. Malamig na tinignan ni Max Ko si Euron, "Euron, kanina ka pa nagwawala. Was that a time to act recklessly? Kahit ituro mo siya at sigawan, ano ang maa-achieve mo? Maswerte kami na si Tanner ay hindi masama. Kung ito ay isang taong may masamang pag-uugali, baka pinatay ka niya on the spot." Sa sinabi niyang iyon ay puno ng galit si Max Cos. Sa sobrang galit niya ay hindi man lang naglakas loob si Euron at tumangala sa kanya. Ang ginawa ni Euron kanina ay nagdulot sa kanila ng dagdag na 100,000 espiritong kristal. Mamulong siya, babayaran ko ang mga spirit crystal na iyon. Kasalanan ko ito. Magpapalit ako. Kumunat ang noo ni Max Cos, ang mga kristal ng espiritu ay hindi ang problema. Ang problema ay sa iyong pag-uugali. Kapag ang sitwasyon ay hindi ka nais-nais para sa amin, kailangan mong pigilan ang iyong galit kahit na ano. Bakit ka umuurong habang tumatagal? Nang makitang lalong nagagalit si Max Cos, nagmamadaling humakbang si Lance para mamagitin sa sitwasyon. "Max Cos, calm down. Ang kulit talaga ng mga yon. Kung hindi lang tayo nasugatan, sinaway ko na rin sila." Palagi namang ganito ang ugali ni Euron, ngunit natutunan niya ang kanyang aralin sa oras na ito. Hindi na niya ito gagawin ulit. Panipi. Kumunat ang noo ni Max Cos, hindi tinuloy ang pagsa-lecture kay Euron. Gayunpaman, hindi kapani-pani walang galit pa rin siya. Hindi lang si Euron ang may malakas na ego, mas malakas pa ang ego niya. Gayunpaman, pinilit niyang tiisin ito para hindi na lumaki pa ang sitwasyon. Wala silang pagkakataong manalo kung patuloy silang lumalaban. Sa karamihan, maaari lamang nilang masaktan ng husto ang kanilang mga kalaban. Hindi katumbas ng halaga ang mawala ng buhay para lang doon. Max Cos clenched his teeth. "Let's go take a look." Parehong natigilan sina Euron at Lance. They were supposed to take the chance to recuperate, bakit sila pupunta? Sa kanilang sitwasyon, wala silang magagawa kundi manood pa rin. Kahit na ang panunood ay may mga panganib nito. Kung sila ay mapapansin, kung gayon ito ay isang kalamidad. Natural na naisip din iyon ni Max Cos, ngunit gusto niyang sumugal. Kumunat ang noo niya at sinabing, posibleng nakahanap na sila ng bagong target. Tumingin tayo. Kung tama ang sitwasyon, maaari nating atakehin sa tamang pagkakataon. Kahit nasugatan tayong lahat, hindi sila nakamamatay na pinsala. Handa ba kayong dalawa na ihulog lang ito? Panipi. Sila ay natural na hindi. Malakas na umiling ang dalawa. Tuwang-tuwa si Euron sa ideya ni Max Cos subalit medyo nag-aalala si Lance. Pagkatapos ng lahat, wala sila sa pinakamagandang estado. Kung may nangyari man, hindi nila ito kakayanin sa kanilang buong potensyal. Kitang-kita ni Max Cos ang pag-aalala ni Lance. Tinapik niya si Lance sa braso, "Huwag kang mag-alala. Alam kong mapanganib. Kailangan lang natin magtago sa manood sa malayo mamaya. Kailangan lang nating atakehin kung alam natin na maaari tayong manalo. Kung hindi man, magiging manunood lang tayo." Sa mga salita ni Max Cos, mas nakaka-relax si Lance. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, at agad na sumugod patungo sa timog kanluran. Bang! Isang pulang-pula na demonyo ang nahulog sa lupa, at ang mga alabok na ulap ay tumaas. Humihingal si Lorraine habang hawak niya ang kanyang espada gamit ang isang kamay, at ang kanyang dibdib sa isa pa. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin si Lorraine kay Jack sa gilid na may masayang ekspresyon, napakahirap. Hindi talaga madali ang mga demonyong pulang-pula. I needed so much effort to deal with it. Kabanata 3917. Sa pagsulong nilang dalawa, pinatay ni Lorraine ang mga demonyong nakasalubong nila. Wala silang mahanap na mas mataas pa rin ang ranggo, at hindi kailangang labanan ni Jack ang alinman sa mga mas mababa ang ranggo, ngunit ito ay isang mahalagang karanasan sa pagsasanay para kay Lorraine. Sa pagsulong nilang dalawa, pinatay ni Lorraine ang mga demonyong nakasalubong nila. Wala silang mahanap na mas mataas pa rin ang ranggo, at hindi kailangang labanan ni Jack ang alinman sa mga mas mababa ang ranggo, ngunit ito ay isang mahalagang karanasan sa pagsasanay para kay Lorraine. Kanina, nagkataong natisod sila sa 3 berdeng demonyo at isang pulang-pula na demonyo. Pinigilan ni Jack ang 2 berdeng demonyo at isang pulang-pula na demonyo.
Sa mga kakayahan ni Jack, magiging kasing dali ng pag-inom ng tubig ang pakikitungo sa mga demonyong iyon, ngunit ito ay walang kabuluhan. Sinusubukan lang ni Jack na pigilan ang mga demonyo para magkaroon ng mas maraming karanasan si Lorraine, novel drama. Mabilis na nakipag-usap si Lorraine sa isang berdeng demonyo, at pinakawalan ni Jack ang isa pa. Matapos harapin ang tatlong berdeng demonyo, inayos ni Lorraine ang kanyang sarili bago niya harapin ang huling pulang-pula na demonyo ng buong lakas. Halos hindi niya nagawang talunin ang pulang demonyo. Ang kasanayan ng isang pulang-pula na demonyo ay nasa pagitan ng isang regular na mandirigma at isang higit sa karaniwan. Katumbas ito ni Lorraine sa husay, ngunit medyo napabuti na ni Lorraine ang kanyang sarili. Napilitan siya sa kanyang limitasyon sa 7 Deaths Array, kaya tiyak na lumakas siya. Natural na hindi madali ang pakikitungo sa Crimson Demon lalo na't nasugatan siya. Gayunpaman, maganda ang pagsasanay din ito para kay Lorraine. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga demonyo ay naging mga gantimpala. Kung idinagdag, hindi man lang sila nagkakahalaga ng 20,000 espiritong kristal. Walang halaga kay Lorraine ang halagang iyon, ngunit tuwang-tuwa pa rin siya. Iyon ay isang matapang na tagumpay. Hindi lamang siya nakakuha ng gantimpala, ngunit pinalakas din nito ang kanyang kumpiyansa. Pati na rin. Tumango si Jack kay Lorraine, not bad. Bago pa siya makatapos ay bigla silang may narinig. Naninigas ang katawan ni Lorraine habang pinipigilan ang kanyang pagod, muling itinaas ang kanyang espada. May nakita silang 4 na figure na mabilis na papalapit sa kanila. Ilang saglit lang ay nasa harapan na sila. Nakataas ang kilay ni Jack habang kalmadong nakatingin sa kanilang 4. Silang 4 ay lalaki ni Tanner, ang pangit na lalaking nagmamasid kay Jack at nandoon din ang iba. Ang pangit na lalaki ay nasa ika-4 na ranggo sa mga tauhan ni Tanner. Unti-unting bumagal ang takbo nilang 4 habang papalapit. Hindi sila nagmamadaling umatake. Nakataas ang isang kilay ni Tanner habang nakatingin kay Jack, nakataas ang 3 daliri, 300,000 mga kristal na espirito at papayagan kita. Kung hindi man, mamamatay ka rito ngayon. Natigilan si Lorraine. Ninanakawan nila si Jack. Mayroon talagang lahat ng uri ng tao sa mundo. Pilit niyang pinipigilan ang pagkibot ng bibig habang naglalakad sa likuran ni Jack. Galit na tumingin si Jack sa 4. Wala siyang ipinakitang emosyon na parang hangin lang. Nakita ni Tanner na hindi sumasagot ang dalawa, at tinignan lang sila ng kakaiba. Hindi niya maiwasang maghinala, gayunpaman, mabilis niyang itinapon ang mga hinala. Ang lalaki sa likod ni Tanner ay ang pangalawang in command, si Riven. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Tanner? Ginagamot ka na namin ng maayos. Karaniwan kaming nambubugbog ng mga tao bago kami magtanong. Pero, kayong dalawa, are not worth it. Ibigay mo na lang sa amin ang pera at umalis ka na. Don't waste our time." Kabanata 3,918. Tumaas ang isang kilay ni Tanner at muling nagsalita, 300,000 spirit crystals, iyan ang alok. Ilabas mo na sila ngayon din. Limitado ang pasensya ko. Kung magpapatuloy ka sa pagtigil, bugbugin kita at tataas din ang presyo. Tumaas ang isang kilay ni Tanner at muling nagsalita, 300,000 spirit crystals, iyan ang alok. Ilabas mo na sila ngayon din. Limitado ang pasensya ko. Kung magpapatuloy ka sa pagtigil, bugbugin kita at tataas din ang presyo. Sinabi na ng pangit na lalaki kay Tanner ang tungkol sa sitwasyon sa pamamagitan ng transmission array. Si Lorraine at Jack ay sumusulong habang sila ay nag-aaway, at ang lalaki ay tahimik na sumunod sa likuran. Gayunpaman, mahirap makahanap ng takip. Kung siya ay mapalad, siya ay magagawang upang obserbahan ang mga bagay na malapit. Gayunpaman, kadalasan, kailangan niyang tumingin sa malayo, kaya hindi nasaksihan ng lalaki ang lahat ng mga labanan. Ang huling labanan sa partikular ay tila isang mahirap na labanan para sa parehong Jack at Lorraine sa kanyang mga mata. Ito ay nagbigay ng impresyon sa lalaki na sila ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang karaniwang mandirigma. Napakaraming mandirigma ang nag-sign up sa pagkakataong ito. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao lamang. Medyo malakas na ang dalawang iyon. Nakapagtulungan silang dalawa na patayin ang pulang demonyo. Gayunpaman, wala ang paraan na matalo ng dalawang iyon ang 4 sa kanila. Wala man lang pagkakataon. Kung sabay silang umatake ng 4, hindi man lang makakatagal ang dalawang iyon ng 5 segundo, novel drama. Sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon sa nakaraan. Bahagyang mas malakas ang grupo ni Max Cos kaysa sa dalawang iyon. Higit pa rito, ito ay naging even-numbered, even-pored conflict. Kinailangan nilang pagbantaan ang buhay ng kabilang partido para makuha ang mga kristal ng espiritu ng mas maaga. Gayunpaman, hindi na kailangang makipagpunyagi ng labis sa dalawang ito.
Nang marinig ni Lorraine ang sinabi ng kabilang partido, napabuntong hininga siya sa sobrang galit, na itinago kaagad ang kanyang sandata. Dumating din sa malapit ang grupo ni Maxcos ng mga sandaling iyon. For safety's sake, nagtago silang tatlo sa likod ng ilang burol. Nang makita ni Maxcos na sinasalakay ni Tanner at ng kanyang grupo ang dalawang tao, nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang puso. Alam niyang napakaliit ng pagkakataong bumalik ang sitwasyon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pag-asa. Kung tutuusin, hindi pa siya napahiya ng ganito. Napabuntong hininga din si Yoron. Walang magawang sabi ni Lance, mukhang masama ang dalawang iyon. Tignan mo na lang sila. Hindi na kailangang atakihin pa sila ng grupo ni Tanner, at makukuha niya ang mga spirit crystal. Oo naman, kapag wala kang kahihiyan, marami ka pang makukuha. Halatang hindi natuwa si Yoron sa sinabi niya. Galit na sabi ni Yoron, ano ba ang pinagsasabi mo? Ang mga katulad niya ang magdurusa sa kahihinatnan sa bandang huli. Siguradong pahihirapan siya hanggang sa mamatay kapag nangyari iyon. Ang mga nakakahiya at kasuklam-suklam na tao ay hindi na uuwi sa mabuting kahihinatnan. Napatingin si Lance kay Yoron. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin na kadalasan ay mabubuting tao ang nagdurusa, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Kung sinabi niya iyon, tiyak na makikipaglaban si Yoron sa kanya. Hindi na kailangan iyon. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag magsalita ng kahit ano. Mabilis na nawala ng pasensya si Tanner. Ang dami niyang sinabi, pero parang walang reaksyon ang dalawa. Minsan, ang pinakamahirap tiisin ay ang hindi pinapansin. Hindi sana magagalit si Tanner kung nagsimulang mag-away ang dalawa sa kanya. Gayunpaman, hindi sila nag-react, at tiningnan lang siya ng malamig na ekspresyon, na para bang pinamunuan niya ang isang banda ng mga clown. Ang kalmadong kilos na iyon ay nagdulot ng galit kay Tanner. Nakasimangot siyang humakbang paarap at malamig na nakatingin kay Jack. Brat, hinahamon mo ang pasensya ko dito. Nagbago ang isip ko. Gusto ko ng 400,000. Pababayaan ko lang kayong dalawa kung babayaran mo ako ng 400,000 spirit crystal. Kabanata 3,919. Matapos sabihin iyon, hindi pa rin naramdaman ni Tanner na sapat na iyon. Idinagdag pa niya, stop pretending that you're mute. May iba pa akong gagawin. Bilisan mo ibigay mo sa akin ang mga spirit crystals tapos mawala ka. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon na ng reaksyon. Bahagyang napabuntong hininga si Jack, pakiramdam niya ay mas marami pa siyang tanga. Sabi ni Lorraine na may galit sa mukha, are the four of you trying to rob us right now? Ang tanong na iyon ay lubos na natigilan sa kanilang apat. Hindi ba narinig ng dalawa ang lahat ng sinabi? Siyempre, ninakawan sila. Tanong pa ba iyon? Naninigas ang mukha ni Tanner, ano pa sa tingin mo ang ginagawa namin? Pinaglalaroan ka lang ba namin? Habang sinasabi niya iyon, hindi napansin ni Tanner na umaagos na sa galit ang boses niya. Matagal-tagal na rin simula nang magalit si Tanner. Siya ay isang tao na gusto lang ng mga kristal ng espiritu, at hindi alintana na makarinig ng ilang masasamang salita. Kung tutuusin, dagdagan na lang niya ang presyo para mawala ang galit niya. Gayunpaman, ito ay medyo naiiba sa pagkakataong ito. Ang reaksyon ng dalawang iyon ay parang panggatong sa apoy sa kanyang puso. Hindi niya kayang panatilihing kalmado ang lahat. Pinaikit ni Tanner ang kanyang mga mata nang kunin niya ang isang hubog na talon mula sa kanyang imbakan. May malamig na kislap sa talam. Itinutok niya ang talon sa leeg ni Jack, at halatang halata ang banta. Binabalaan niya si Jack na kung ipagpapatuloy nila ang ganoong ugali, hindi siya magdadalawang isip na putulin ang kanilang mga leeg. Natuwa lang si Jack sa banta na ganyan. Si Maxcos at ang iba ay nagtago sa likod ng mga burol. May distansya sa pagitan nila kaya medyo mahirap makita ang mga bagay. Malabo silang nakakagawa ng ilang salita, ngunit hindi talaga masundan ang usapan. Sinubukan nilang tatlo, ngunit nakuha pa rin ang diwa nito. Curious na sabi ni Yoron, bakit parang medyo kakaiba ang atmosphere doon. Mukhang nagalit si Tanner. Sa halip, ang kalmado lang kumilos ang kaharap niya. Bakit tumatawa ang nakatayo sa likod? Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagpigil si Lorraine. May ngiti siya sa mukha. Ayaw niya, ngunit ang mga salita ni Tanner ay sadyang nakakatuwa sa kanya. Kahit pilit na pilit ay hindi niya napigilan ang paglabas ng ngiti. Nakita ni Maxcos at ng iba pa na ito ay isang hindi kapani-paniwalang kakaibang tanawin. Baliw ba ang taong iyon? May kakaiba ba sa sitwasyon? Hindi kaya ninakawan sila ni Tanner. Masyadong nakakalito ang sitwasyon. Natigilan silang tatlo. Ang ngiti ni Lorraine ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakainis sa kabilang panig. Parang tinatapakan niya ang buong dignidad nila. Nakatikip ang mga ngipin ni Tanner habang nakatingin kay Lorraine na may galit na ekspresyon, brat, anong tinatawa-tawa mo dyan? Parang gusto mo na talagang mamatay.
Dahil iyon ang kaso, bibigyan ko kayong dalawa na nais. Kailangan mo lamang ibigay ang mga kristal ng espiritu ngayon, at hahayaan ko na umalis ang dalawa. Mukhang hindi mo alam kung ano ang maganda sa inyo. Panipi. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimulang umatake si Tanner. Ang mga kapwa niya disipulo sa likod niya ay sumalakay din. Umiling si Jack sa sobrang galit, hindi ko ito unang pagkakataon na makakita ng isang tao na nagnanakaw ng iba ng buong katapangan sa whirling world. Pagkasabi noon, tumingin si Jack sa pangit na lalaki. Ang kanyang tono ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwalang kalmado, palagi mong pinagmamasdan kami mula sa likuran. Nagtataka ako kung sino ka. Parang nag-overthink lang ako sa mga bagay-bagay. Total kara-rating ko lang. Medyo absurd naman kung maliles nila akong mahanap. Panipi. Kabanata 3920. Ang mga salita ni Jack ay tila kakaiba, ngunit si Lorraine ay nasanay na. Hindi maintindihan ni Tanner at ng iba pa kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido, at naramdaman na lamang nilang dalawa ang kakaibang kinikilos. Hindi nila akalain na may ganoong katalas si Jack. Ito ay bihira na ang tao ay kailanman natuklasan. Ang mga sinabi ni Jack ay tila nagpapahiwatig na maagang napansin ni Jack ang lalaki. Malinaw niyang alam na may nagmamasid sa kanya, ngunit umasta siya na parang hindi niya alam. Napakatapang lang ba ng taong iyon, o may iba pa siyang plano? Walang paraan na sila ay may kakayahang. Gayunpaman, hindi ko akalain na ang sitwasyon ay seryoso. Hindi na marami ang may sama ng loob laban sa iyo. Most of that group has never even met you before, surely they won't. Malabo rin si Lorraine sa kanyang mga salita, ngunit alam ni Jack kung ano ang sinasabi ni Lorraine. Tumawa si Jack at sinabing, huwag mong isipin na napakasimple ng mga tao. Para akong tinak sa mga mata ng mga taong iyon, gusto nila akong patayin kung may pagkakataon. Napaawang ang labi ni Lorraine, halatang hindi sang-ayon kay Jack. Pakiramdam niya ay walang paraan na umunlad ang mga bagay sa yugtong iyon. Ang mga mandirigmang iyon sa tuktok ay walang sama ng loob kay Jack, at napakalakas ni Jack na hindi madaling patayin siya. Kakailanganin siguro nila ang ilan sa kanila ng sabay na umatake para ito ay maging banta sa buhay ni Jack. Kung walang anumang sama ng loob kay Jack, malamang na hindi nila gagawin iyon. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Jack. Kanina pa siya nakausap ni Jack tungkol dito at sigurado siya nang sabihin niya kay Lorraine na, sa oras na ma-expose ang identity niya, siguradong may mga susando sa kanya. Nagsalita si Jack na parang siguradong bagay. Hindi ito naintindihan ni Lorraine matapos marinig ang sinabi ni Jack, iniisip na nag-o-overthink lang si Jack. Hindi maintindihan ni Tanner ang sinasabi nilang dalawa. Ang katotohanan na ang dalawa sa kanila ay ganap na hindi pinapansin ang banta ng kanyang mga tauhan ay nagpagalit sa kanilang lahat. Hindi na nakatiis si Tanner at ang iba pa. Sa wakas ay naghanda na sila sa pag-atake. Tiningnan ni Jack kung gaano sila sabik at nanatiling kalmado. Napangiti siya nang magsimulang magbuo ng mga selyo sa hangin. Ang mga seal ay sumayaw sa paligid bago sila nag-condense sa 100 soul swords. Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis sa kanyang mga galaw. Sa sandaling na-condensed ang soul sword, hinati ito ni Jack sa 4. Biglang nakatutok ang 4 na soul sword sa mga tauhan ni Tanner. Nagulat ang mga tauhan ni Tanner sa nakita. Yung lalaking umaatake. Parang gusto niyang kunin silang 4 na mag-isa. Ang taong iyon ay hindi lamang nalilito sa kanyang mga salita, ngunit siya rin ay gumawa ng mga bagay na nakakalito din sa kanila. Sino siya sa akala niya? Isang mandirigma na nakatayo sa tuktok. Sabay-sabay niyang hinahamon silang 4. Siguradong matapang siya. Tumawa si Tanner at sinabing, mukhang may sira talaga ang ulo mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, narinig niya ang isa sa kanyang mga tauhan, si Remy, na may nakakatakot na boses, Tanner, may mali. Mukhang pamilyar ang kanyang diskarte. Habang sinasabi niya iyon ay nanginginig ang boses ni Remy na para bang may nasaksihan siyang hindi kapani-paniwala. Nakakunot ang noo ni Tanner habang lumingon kay Remy, na may matigas na tonong sinabi, so what if it's familiar? Bakit ka? Takot kaya? Nanginginig ang mga labi ni Remy, at maging ang kanyang mga mata ay bahagyang nanginginig. Sabi niya sa namamaos na boses, nakita ko ang teknik na ito sa isang image plate dati. Tanungin ko siya, nag-ipon ng lakas ng loob si Remy para sabihin kay Jack, pwede bang ikaw si Jack? Nakataas ang isang kilay ni Jack habang walang magawa. Nangyari na ang kanyang inaalala. Sa oras na umatake siya, nakilala agad siya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.